Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 4, talata 2 hanggang 6. Ito po ay tungkol sa tagubilin ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang sabi po dito, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. Yan. So, dito mga kapatid, napakaganda po yung tagubilin ni San Pablo. Ito yung parang request na kung saan mga kapatid na hinihingi ni San Pablo sa mga mananampalataya doon po sa lugar ng Kolosas. Ano po yun mga kapatid? Yung patuloy na pananalangin. Yung wag po silang magsawa sa pananalangin. Kaya makikita talaga natin dito yung kahalagan ng intercession, di ba? Kasi nga mga kapatid, alam natin na sa pamamagitan ng malaki yung magagawa ng panalangin, di ba? Kasi yung tulong, kunyari, yung tulong mo personal sa isang tao, ano lang yan nakadepende lang yan, nakaano lang yan sa lugar, di ba? Yung nakadepende lang yung sa maaabutan niya, yung kanyang kayang marating, di ba? Pero tayo kasi pag panalangin, kahit sa ang sulok ng daigdig, di ba? Makakarating yung ating mga panalangin, di ba? Pero yung tulong, meron lang specific na lugar na nangangailangan nito, no? Yung pwedeng mo maabutan, yung physical na tulong. Pero yung panalangin, dahil ito ay spiritual, ito ay makakarating saan mang sulo o dako ng daigdig, di ba? So may kita natin dito mga kapatid ay yun ang isa sa pinaka foundation po kasi. Ang intercessory po kasi ito yung pinaka yung tinatawag na backbone ng anumang klase ng mga grupo, no? Depende sa iba, no? Pero sa ministry po natin sa gawain ni El Shaddai, ito po yung pinaka backbone ng gawain, no? Yung panalangin. Pag sinabi nating backbone, ito yung spinal cord natin, di ba? Pag nagkaroon ng problema yung spinal cord natin, magkakaroon ng yung side effect, di ba? May mga parts ng katawan natin na magkakaroon ng malfunctioning, no? Magkakaroon ng diferensya. Kasi wala nga sa ayos di ba? At kung magtuluyang nang masira yung spinal cord natin, magiging parang na tayo, yung lantang gulay, no? Hindi ka na makagalaw, di ba? So kapag hindi ka na, paralyzed ka na, so wala na. Kaya nga napakalaga yung panalangin, no? Para katulad ng spinal cord natin, kapag maganda yung structure niya, di ba? Makakagalaw, makakapunction yung buo nating katawan, no? So ganun din, no? Sa gawain ng Diyos, napakalaga talaga ng panalangin para maging smooth yung flow, no, ng gawain ng Panginoon. Amen. Kaya nga napakalaga, no, sa bawat cell group, sa bawat chapter, meron talagang intercessory, no? Once a week, na talagang para idulog. Pero siyempre dito, ang inaano talaga ni San Pablo, siyempre kung araw-araw, mas maganda talaga, di ba? Pero sa atin kasi siyempre yung sama-samang yung para intercessory prayer, yung grupo, no? Pero pwede ka naman mag-intercede na personal, di ba? Yung ikaw lang mag-isa, yung wala kang kasama, no? O kaya kahit na, kaya nga sa atin dati yung mga 90s nagkaroon ng mga yung kapartner, no, na
prayer partner mo, no? Na ganito yung tatakdaan yung oras niyo, kunyari alas 6 na umaga, kuya alas 12, 'di ba? Yung sama-samang pananalangin, no? So sa gawain natin may ganoon din, 'di ba? Yung 6, 12 and 6, 'di ba? Yung magpi-pray tayo ng Lord's Prayer, yung Psalm 91, 'di ba? Tapos yung Chronicles, no? Second Chronicles. So yung sama-sama kasing panalangin, napakalaga rin 'yon, 'di ba? Ganun din, kahit sa personal natin panalangin, is patuloy din nating ipanalangin yung gawain ng Diyos, yung mga mangangaral, yung mga workers natin, no? Lahat ng mga membro, no? Kahit hindi naman yung mga membro, kahit yung mga kapwa nating Kristiyano na nangangaral din ng salita ng Diyos na ipanalangin. Kasi yun naman nasabi ni San Pablo di ba? At ng salita ng Diyos. Hindi naman kasi sinasabi niya kung anong relihiyon, no? Basta ang mahalaga, ipanalangin natin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos na magamit epektibo, may pahayag ng maliwanag, di ba? Tanggalin natin sa isip natin, sa puso natin yung parang kompetisyon, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pinaka main goal naman natin is ng bawat isa dapat is maibalik natin yung mga tao sa paanan ng Diyos. Na yung tao ay maabutan ng salita ng Panginoon at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kanila itong maunawaan at tanggapin yung biyaya ng kaligtasan, di ba? So dito mga kapatid, sabi niya, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat, di ba? Kasi tinuturo talaga yan na sabi nga, ano man yung hinihingi natin sa Panginoon, kahit hindi pa natin ito natatanggap, pasalamatan na natin sa Panginoon na inaangkin na natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ito ay dininig na, no? Ito ay tinugon na ng ating Panginoon. At dahil doon mga kapatid, sabi niya rin is idalangin din ninyo sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, di ba? So napakalaga rin dito no? na sa tulong. Kasi yung pangangaral ng Panginoon, kung hindi kahit anong husay, no? Anong galing na isang tao mangaral ng salita ng Diyos, kung hindi kasi sa tutulungan o sasamahan ng Diyos, wala ring mangyayari No, wala rin Kasi yung magkukonvince sa isang tao na mabuksan yung isip nila, yung pangunawa nila, hindi naman yung nangangaral di ba? Yung magbubukas ng kanilang isip na maunawaan nila yung ipinangangaral ng isang lingkod ng Diyos, yung banal na espiritu Yung Diyos pa rin yung magbubukas ng isip nila na kanilang maunawaan yung salita ng Diyos na ating ipinangangaral. Hindi po kami na nangangaral, di ba? Kahit anong husay niyan, kahit anong galing niyan, kung hindi kikilos ang Diyos sa puso ng isang tao na nakikinig o nakarinig ng salita ng Diyos, wala pong mangyayari. Diba? Kaya nga may kita mo sa ating ma-pray partner, sila mismo nagpapatutuo na kahit sila nagugulat bakit sila naririto? Kung tatanungin mo ano yung reason bakit ka naririto, kasi sila sasabihin na, ewan ko nga Brad no? Napadaan lang naman ako Andun lang naman ako sa isang sulok. Ewan ko ba? No? Pero parang may nag-strike sa puso ko nang narinig ko yung salita ng Diyos. Kahit sila mismo Di ba? Yun ang yung kaya nga sabi doon na yung hiwaga ni Kristo Di ba? Na kumikilos siya na mahiwaga sa buhay po natin, no? Kaya kahit tayo mismo nga, kahit ako di ba? Hindi ko rin na inaasahan na naririto ako, di ba? Nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nga, siyempre, iba naman yung plano ko rin sa buhay, di ba? So, iba kasi pag kumilos na yung Panginoon sa buhay po natin Kaya makikita natin na sa tulong pa rin talaga ng Diyos Hindi yan dahil sa husay at galing natin. Kaya may kita natin dito, ito yung talaga inaano niyan ni San Pablo na ipanalangin nyo kami na kami tulungan ng Diyos. Diba? Hindi kasi pwedeng sabihin natin, matagal na ako nangangaral sa Panginoon. Kabisado ko na yan. Diba? Alam ko na yung art of preaching. Diba? Kaya nga, kahit alam na natin yung art of preaching,
kailangan dumipende pa rin tayo sa Panginoon. No? Hindi tayo dapat nananangan sa sarili natin. Kasi kahit nakabuo man tayo ng magandang topic, na construct na natin sa utak natin yung mga magagandang sasabihin natin, tanda natin, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, wala pa rin. Minsan kasi yun ang nakakalimutan natin. No? Akala natin yung tao is makukonvince natin sa sarili nating karunungan. Di ba? Hindi ganon, mga kapatid. Maraming mga tao, hindi naman ganon katalino. Hindi totoo po yan eh. Di ba? Kahit sa gawain po natin, di ba? Iba sa atin, yung iba natin mga head, di ba? Iba dating kriminal na bilanggo. Meron nga tayo grade 1, meron nga tayo hindi nakapag-tapos ng hindi nga nakapag-aral talaga eh, di ba? Pero may kita mo, grabe yung convincing power, grabe yung naaakay nila sa gawain ng Diyos. So doon lang pinapakita talaga is kasi sino dedependahan nila yung katalino nila? Hindi nga nakapag-aral eh. Di ba? Dumedepende sila dun sa katalinuhan ng Diyos na ipagkakaloob sa kanila na sa pagtayo nila sa pulpito, sasamahan sila ng Diyos. So marami silang naakay. Kasi hindi yung talino kanila, yung ginagamit nila. Kasi nga wala nga silang talino, eh. Di ba? Yung talino ng mundo. So ano ibig sabihin kasi yun, mga kapatid? Ang ano lang doon, yung point doon is, may talino ka man galing sa mundong ito, o matalino ka man sa paningin ng tao, ang pinaka-point doon is, yung tulong pa rin ng Diyos, yun ang pinakamalaga, nasamahan tayo ng Diyos. Di ba? Yun ang pinaka-point doon eh. Pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, no, sa Old Testament nga eh. No? Hindi ko lang ma-recall kung sino sabi, pero si Moises, di ba? Na hindi kami aalis sa lugar na ito kung hindi mo kami sasamahan, di ba? Kasi alam kasi nila na pag hindi sila sinamahan ng Diyos, walang mangyayari. No, walang magandang mangyayari. Kung meron man panandalian lang, di ba? Pero hindi siya totally na maganda yung kalalabasan. So sabi dito na may pahayag ang iwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon, no? Dahil sa pangangalan ni San Pablo para sa ating Panginoon Jesucristo, ito yung naging reason ng kanyang pagkakabilanggo. Diba? At dahil doon, siyempre, kasi tinayuan mo yung katotohanan eh. Diba? Sa panahon natin ngayon, yung katotohanan medyo binubusalan, di ba? Kasi nga, tinatakot eh. Marami kasi ngayon yung mga nasa posisyon na power tripping. Di ba? Na, tatakutin ka. No? Kaya nahadlangan. No? Same lang din eh sa time ng ating Panginoong naman nila San Pablo eh, di ba? Kaya sinabi niya doon sa Roma na ano eh, sino mang magsabi na ang Panginoon, ang ating Panginoon si Kristo ay Diyos, ay maliligtas, di ba? Kasi nang time na yung mga kapatid, talaga maliligtas ka pag sinabi mo si Kristo ay Diyos, di ba? Maliligtas ka talaga. Kasi bakit? Kasi ano yun eh, katumbas ng buhay mo yun. Di ba? Katulad dati, yung masyadong stricto pa doon sa mga Middle East, di ba? Sa Saudi Arabia, di ba? Hindi ka pwedeng mag-ano doon ng proclaim ng faith mo as a Christian, di ba? Hindi pwede. Pero may mga part na yun ng dati, stricto sila sa Biblia, hindi ka pwedeng magdala. Pero may mga part na ng Middle East na open na sila, di ba? Pero yung mga time na talagang grabe yung ano sa Middle East, hindi ka pwedeng magsabi na si Kristo Diyos. Kasi bakit? Parurusahan ka doon. Di ba? Kung hindi man, baka i-deport ka. Pero kaya talagang pag sinabi mo si Kristo ay Diyos ng time na yun, talagang langit talaga pupuntahan mo. Kasi bakit? Kasi katumbas ng buhay mo yun eh. Katumbas ng buhay mo yun eh. Di ba? So, ibig sabihin, mas malaga si Kristo sa'yo kaysa sa buhay mo. Kasi yung buhay, tayo kasing mga tao, mas pinahalaga natin yung buhay natin. Di ba? Kapag kita mo yung iba, nag-iiba yung statement, di ba? Kahit ito yung katotohanan na sinabi niya, medyo natitwist, lalo pag sinabi, pag hindi mo binago statement mo, di ba? Di ba? Parurusahan ka. O kaya bigla ka na lang magsusuro, pasensya po, ganito. Di ba? So, may kita natin doon. So, dito may kita natin, talagang, ano eh, yung pagtayo mo dun sa katotohanan ng time na yun, ano talaga ng buhay mo yun eh.
Di ba? Talagang maliligtas ka. Kasi nga, pinakita mo lang sa Panginoon na mas malaga yung pangangaral mo na salita ng Diyos na maipahayag mo yung katotohanan kaysa sa buhay mo. No? Mas malaga yun eh. Yung pangangaral mo. Kasi tinayuan mo eh. No? Sinabi mo si Kristo ay Diyos. Eh, nang time na yun, talagang di ba, mape-persecute ka, matotorture ka. Diba? Magiging ano talaga yun, equivalent ng buhay mo yun. Di ba? Kaya may kita natin doon mga kapatid na hindi talaga madali yung pangangaral. Kaya nga kailangan nila yung tulong ng mga mananampalataya sa pananalangin. Kailangan nila yung tulong ng Diyos. Kasi nga, kung sa kanila lang kakayanan, kung sa kanila lang, eh, kung bilang tao, bilang laman, yung paiiralin nila, hindi nila talaga matatayuan yung salita ng Diyos. Ganun din naman sa atin, mga kapatid. Diba? Kung hindi talaga sa tulong ng Panginoon, mahirapan tayo no? Na, lalo na kapag yung ipinangangaral natin, nararanasan na natin. Diba? Yung mga persecution, yung mga problema, yung mga trials. Kasi talagang part ng ano yan ng paglilingkod na mararanasan talaga natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Pero ang tanong dun is, kaya mo bang harapin yun? Kapag nangyayari na sa iyo, yung mga ipinangangaral mo, kung na nangyayari na mismo sa iyo, yung mga napakikinggan mo, makakapanatili ka pa rin ba? No? Sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya nga napakalaga ng panalangin. Diba? Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. No? Na maipahayag yung salita ng Diyos ng malinaw. Napakalaga kasi mga kapatid na sa pangangaral na salita ng Diyos is maipahayag natin to ng malinaw sa tao. Malinaw. Yung mauunawaan nila. Diba? Huwag tayong masyadong, minsan kasi okay naman yung gumamit ka na medyo yung mga deep na mga salita. No? Pero nakadepende kasi yan sa audience mo Kung nakikita mo naman yung audience mo is mga normal din lang din ng mga tao, hindi mo kailangan kasing kausapin sila ng yung mga masyadong malalalim na salita. Yung gagamit tayo ng words na hindi naman nila maunawaan. Di ba? Gagamit ka ng isang salita, kunyari, pwede mo naman sabihin na ang tanim na ito ay bugambilya o kaya ito ay sampagita. Di ba? Eh, gagamitan mo pa ng mga scientific name. Di ba? Eh, siyempre, makakaunawa lang yun sa'yo, yung mga tao rin na nakapag-aral ng mga scientific name na mga tanim, di ba? Kung sa mga hayop, mga biologists, di ba? Kung kausap mo, ordinaryong tao, tapos gagamitan mo ng mga scientific name, paano nila maunawaan yun? Di ba? Mukha ka lang matalino, di ba? Maganda lang pakinggan, tapos nagbumukha kang matalino kasi nga, wow, scientific name. Diba? Pero maunawaan ba yun ng mga ordinaryong tao? So, maganda lang siya, pakinggan. At maraming tao minsan, nagiging, sabi ko nga is, na intellectual dishonest, no? Na gumagamit sila ng mga word, pero ginagamit nila mga word na yun para i-twist yung totoong mensahe, yung totoong katotohanan. Di ba? So may kita natin din ng buong liwanag kasi ito yung nararapat di ba? Kasi sayang yung salita ng Diyos kung matapos nating mangaral, hindi naman nauunawaan ng tao. Di ba? Anong say sa inyo? Yung katulad niyan, di ba? Parang nag-aral ka, tapos nag-aral ka, nagpuyat ka, gumastos ka, tapos wala ka namang natutunan kasi hindi mo naunawaan. Anong matututunan mo sa isang bagay na hindi mo naman unawaan? Di ba? Ano matutunan mo dun sa isang bagay na hindi mo naunawaan? Di ba? Siyempre walang kwenta, walang saysay. Nagsayang ka ng oras mo, nagsayang ka ng panahon. Kaya nga, sa nangangaral, napakalaga is mag-aral. Kaya nga mangangaral. Ang mahirap kasi pag ang nangangaral, hindi nag-aaral. Di ba? Kaya kasi sabi mangangaral. Kaya ka tinawag mangangaral kasi nag-aaral ka. Kasi bakit ka nag-aaral? Kasi yung pinag-aralan mo, kailangan mo itong unawain. No? Ikaw muna, kailangan ikaw mismo, i-convince mo yung sarili mo. Di ba?
Bago mo ipayag yun sa tao, ikaw mismo, clear sa utak mo yung sasabihin mo. Di ba? Kasi kung ikaw mismo, pag tayo mo sa pulpito, ikaw mismo naguguluhan, mas lalo yung tao. Diba? Sabihin mo tao, naunawaan nyo ba? Tapos sasabihin mo, ako nga hindi ko naunawaan. Diba? Paano maunawaan ng isang tao yung sinasabi natin kung tayo mismo hindi kumbinsido at hindi tayo sigurado? Diba? Kaya nga sabi doon yung pangangaral, kailangan maliwanag. Kasi yun ang nararapat eh. No? Bigyan mo ng justice. Bigyan mo ng katarungan yung salita ng Diyos. Diba? Hindi yung gumamit ng tayo ng mga talagang mga scientific na mga word na talagang ano, 'di ba? Nagmukha lang tayong maganda lang sa pakinggan, nagmukha lang tayong matalino, pero ang tanong ba naunawaan ng tao? Kasi paano i-apply ng tao yung salita ng Diyos sa buhay nila kung di naman nila naunawaan? 'Di ba? Katulad ako, siyempre, kung di ako marunong magbasa ng mga Chinese o kaya mga Korean na ano, malay ko ba kung ano yan? Siyempre, hindi mo masyadong papansin kasi hindi mo man ano eh, unless nila kung may translation. Di ba? Eh kung wala, sayang, di ba? Hindi mo siya magagamit. Kasi bakit? Kasi hindi mo naunawaan eh. Paano mo gagamitin yung isang bagay na hindi mo naunawaan? Di ba? Kaya nga sabi, don't do anything. Sabi niya, if you don't know what you are doing, don't do anything. Di ba? Kung hindi mo alam yung gagawin mo, kasi nga hindi mo naunawaan, wag mong galawin. Kasi nga hindi mo naunawaan eh. Di ba? Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Maging matalino tayo. Lalo siyempre pag wala sa labas tayo ng church, nasa labas tayo ng ministry, di ba? Yung nasa society tayo, kailangan mga kapatid, maging ano tayo, maging matalino. No? Yung pagiging matalino dito, yung maka-Diyos na talino, hindi yung pagiging ano natin, hindi ito yung pagiging tuso o mapanglamang na katalinuhan ng mundo. Maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga tao. Di ba? Lalo na dun sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Diba? Okay yung makisama, pero huwag tayong makikisama. Diba? Diba? Makitungo tayo maging matalino sa pakikitungo. Diba? Na maging matalino ka dun, lalo sa mga hindi mananampalataya, kasi yung purpose nga natin, yung mission talaga natin para sa mga taong hindi mananampalataya. Yung mission natin na dalhin sila sa pananampalataya kay Kristo. Yun ang trabaho natin eh. Alang-alang naman na trabahuhin mo yung mga taong naniniwala na sa Diyos. Di ba? Alang-alang yung tatrabahuhin mo yung mga taong may pananampalataya na sa Diyos, yung mananampalataya na. Siyempre yung tatrabahuhin natin, yung mission natin, yung mga taong hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Kaya sabi doon, maging matalino tayo sa pakikitungo sa kanila. Kung may mga taong hindi mananampalataya pero mababait, may mga ganun eh. May mga taong hindi naman naniniwala sa Diyos, may mga taong hindi naman mananampalataya, pero mga magalang, mga marespeto rin ng mga tao, mga professional din naman, makitungo sa mga kapwa nila tao, di ba? Mababait din, matulungin din, di ba? Ang ano din is higitan mo. Di ba? Ang pangit naman nyo, ito hindi mananampalataya, hindi kumikilala sa Diyos, tapos mas mabait pa sa atin. Di ba? Nakakaya naman yan. Paano mo i-convince yan? Di ba? Ito, hindi mananampalataya. Ito, wala sa Panginoon. Pero ang gaganda ng ugali. Tapos tayo, mananampalataya sa Panginoon. Ang sasama ng ugali natin. Paano mo makukonvince ngayon yun? Nasabihin mo, attend kayo dito sa amin para magbago buhay mo. Tapos kilala buhay mo, sama ugali mo. Sama ng mga lumalabas sa bibig natin. Puro kalokohan lang yung alam natin. Paano makukonvince yan? Paano natin madadala sa pananampalataya yan? Diba? Kaya sabi, maging wise tayo. Diba? Maging wise. Ang tao, lalo na pag wala sa Panginoon yan, lalo kung di naniniwala sa Panginoon, allergic nga sa Bible yan eh. Allergic yan sa salita ng Diyos. Diba? Kaya nga, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, mas babisa yan. Kung may bisa, yung pangangaral sa pamamagitan ng salita,
mas lalong mabisa yung pagsasabuhay. Kasi pag ang tao wala sa Panginoon, babasahan mo agad ng Bible. Ano na agad yun sa iyo? Tatakbo na yan. Aalis na yan. Di ba? Di ba? Lalo yung mga kapitbahay mo, mga kilala mo. Kaya nga sabi doon, sa pakikitungo mo sa mga hindi mananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng pamumuhay natin, sa pamamagitan ng pakikitungo natin sa kanila, mayroong something na mapapaisip sila no? Ano kayang meron sa taong ito, no? Ba't ang bait naman ito? Ba't ang taong ito masyado naman itong matulungin? Ba't itong taong ito? Parang may kakaiba sa taong ito, no? Doon pa lang parang magkakaroon sila ng yung curiosity. No? Parang magkakaroon sila ng something na parang nagtutulak sila. Parang gusto ko yatang kilalanin ang taong to, no? Kasi grabe yung mga problema niya pero nakangiti pa rin, di ba? Grabe na yung pinagdaraanan niya sa buhay, pero paano niya kaya nakakayanan yun? Di ba? So, yun pa lang sa pamumuhay natin, nakaka-attract tayo ng tao. Di ba? So, siyempre, pag nagtanong na sila, kunyari, kumare, kaibigan, o kaya tito, tita, may magtatanong siya, tita, grabe na yung problema mo, grabe na yung pinapasan mo, pero grabe nakangiti ka pa rin, no? Di ba? Yun na yung time mo ngayon. Pagkakataon mo na yun Diba? Yun yung pagkakataon mo na i-share sa kanya. Na, alam mo kasi, siyempre, sa buhay natin, normal lang na nagkakaroon tayo ng problema. At sabi nga, na hindi pahihintulot ng Diyos na subukin tayo ng sobra sa ating kakayanan. Pero sa pagdating naman ng mga pagsubok, sabi doon, tapat naman ang Diyos, nabibigyan tayo ng karunungan, ng lakas, upang ating mapagtagumpayan ang mga bagay na yun. So, nakakaroon tayo ngayon ng pagkakataon na i-share sa kanila yung salita ng Diyos. Diba? Ganun sa buhay natin, mga kapatid. No? Kaya nga may kita natin, inaano talaga ni San Pablo na maging matalino kayo. Diba? Kunyari, yung palagi kong sinasabi, pupunta ka sa mga restaurant, sa publiko, na-delay lang yung order mo, galit na galit ka. Di ba? Parang gusto mo nang sabunutan yung mga waiter. Di ba? Galit na galit ka. Tapos, nang dumating na yung mga order mo, bigla ka nag-praise the Lord, thank you Lord. No? Di ba? So, magandang bang pakikitungo yan? Di ba? Magandang bang pakikitungo yan? Paano makukumbinsi yung tao? Tapos nag-praise the Lord ka pa. Anong iisipin ng tao? Diba? Praise the Lord ka. Tapos sa isip niya, siyempre wala sa Panginoon niya, maldita ka na customer. No, di ba? Tama ng ugali mo, tapos praise the Lord ka. Paano makukumbinsi yan? Ha? Tapos ending, magpabait-baitan ka. Tapos ang ganda mo naman kay pagtungo sa taong yun. Nang una, nang hindi na-delay yung mo, kung ano pinagsasasabi mo, tapos magbabait-baitan ka. Sino makukumbins natin? Kaya maging wise tayo. Di ba? Kung binabantayan natin yung sarili natin sa harapan ng mga kapwa nating mananampalataya, mas lalo nating bantayan yung sarili natin kapag ang kasama natin yung mga taong hindi mananampalataya. Kasi sila yung mission natin. Diba? Pag nakita nila sa pamumuhay natin na cool lang tayo, diba? Sa ng mga problema sa buhay, makukonvince mo yan kasi darating ang time, diba, na makapag-share yan sa'yo ng mga problema nila. So, encourage mo yung pagkakataon yun diba? Kung nasasama ng kauugali natin, paano na tayo magkakaroon ng pagkakataon sa mga taong ito na i-share yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin? Diba? Kaya maging wise po tayo, mga kapatid. Samantalin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo. Diba? Mawili sila na kausapin tayo. Kasi hindi tayo yung parang judgmental. Yun kasi problema, kasi nagiging problema sa mga mananampalataya sa Panginoon. Masyado tayo minsan kasing judgmental
Di ba? Pag may nagsishare sa atin, magsaside comment agad tayo. Parang ang dating is parang ini-intimidate mo yung tao, tapos yung tao nakakaramdam na parang nagigilty sila sa ginagawa nila. 'Di ba? Kung may mga sinishare sila, kunya mga problema sa buhay nila. Tapos magsaside comment ka na hindi maganda. may mawiwili ba sa'yo? No? Sabihin ng taong to, imbis na, kaya nga, kunyari, sa gawain, di ba? May bagong attender. Bago lang umattend sa gawain. Grabe yung problema. Tapos yung sasalubong sa kanila, mga masungit. Di ba? Diba? Mga masungit, yung sa kanya. Sa tingin nyo ba, mga kapatid, babalik pa yan sa susunod na gawain? Babalik ba yan? Siyempre hindi na, kasi bakit sinungitan mo? Oh. 'Di ba? Paano mawiwili yan? At siyempre yung tao, mga kapatid, hindi lang kasi sa salita yan eh. Dapat kasi sa pamumuhay din eh. 'Di ba? Kaya nga tingnan niyo, mga kapatid. Kaya nga palagi sa gawaan inaano yung pagsunod at pagpapasakop. Kasi darating kasi ang time, hindi lang tayo mananatiling nakikinig. Darating ang time kasi hindi lang tayo mananatiling tagasunod. Siyempre, meron tayong mga kasamahan, di ba? Meron tayong mga kasama. Kung alam nila, nang wala pa tayo, hindi pa tayo nangangaral, yung tagasunod pa lang tayo, hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo marunong magpasakop. Alam ng mga tao yan eh. Paano ngayon, pagdating ng time, tinawag tayo ng Diyos mangaral. Tinawag tayo bilang namumuno. Sa tingin mo ba yung mga nakasama mong yan, maniniwala sa'yo? Lalo kapag ang sinishare mo is about sa pagsunod at pagpapasakop. Lalo pag naging leader ka. Paano mo i-convince yung tao niya? Alam nila na wala ka pang posisyon, hindi ka na marunong sumunod, puro ka nang nireklamo. Di ba? Kaya nga, yung pagtatanim natin ng kabutihan, pagtatanim natin ng pagsunod natin, pagpapasakop, darating ang time, aanihin mo rin yun eh. Di ba? So, hirap. Kaya nga maraming tao, ito yung struggle talaga. Paano ko pa susundin yung tao? Di ba? Hindi kasi tayo bilang nangangaral, tayo mga lingkod ng Diyos, hindi tayo katulad ng mundo. Yung dahil may position tayo ng power trip tayo. Di ba? Maganda kasi yung tao sumusunod. Nakikinig na salita ng Diyos. Alam mo yung talagang nakikinig sila kasi nandun yung respeto nila. Yung respeto nyo dahil hindi dahil nga nangangaral tayo, hindi dahil may posisyon tayo. Kung di sumusunod sila, yung respeto nila kasi yun, nakikita kasi nila na tayo mismo marunong din sumunod, marunong din tayo magpasakop. 'Di ba? Kasi kung nakikita nila na hindi rin tayo marunong sumunod, sa tingin nyo, may maniniwala sa atin. Pag sinabi mo, sumunod kayo, magpasakop kayo, hindi rin eh. Lalo kung tayo yung numero 1 ng mga pasaway din, 'di ba? Kaya mga kapatid, kaya nga sabi doon, may kita natin, mabuti kung paano tutugunin din yung mga pangangailangan ng bawat isa. Paano mo tutugunin yung ng mabuti yung bawat isa, di ba? Makipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin, no? Kasi minsan mga kapatid, ganito lang, simple lang na ko. Yung first time ko dito sa Canada, naging supervisor ako sa isang nursing home. May mga housekeeping doon na mahirap talagang mahirap silang yung kasi pakiramdam nila pag inutusan mo, parang pakiramdam nila slave. So, kasi siyempre yung sa kultura nila kasi dito kasi sa Canada mix ng ng mga race, 'di ba, mga lahi. So, may inutos ako na pakipunas nito kasi ito may stain yung wall, ganito. Kasi nga may complaint. Hindi ako pinakinggan. So, ginawa ko,
Pagbalik ko, may dala na akong basahan. No? Basahan, tsaka yung trapo. Ako na yung nagpupunas. No? Nakaload na ako doon kasi ako nagpupunas. Alam niyo, anong sabi ng housekeeping na yun? What are you doing? Yeah. Sabi ko, I just wiping the wall, no? Sabi ko. Kasi ayaw mo naman makinig eh. Di ba? Kasi kinukomplain na. Kaya tinutulungan na kita. No? Anong sabi ng housekeeping? Don't do that. No? Sabi niya, don't do that. I will do that later. No? Sabi niya, it's not your job. So may kita nyo, ngayon, hindi na ako nahihirapan ng time na yon, no? Doon sa una kong sa nursing home na yon. Kasi alam na nila, kasi binigyan mo sila na example eh. Di ba? Eh kung puro lang tayo utos. Diba? Kasi na-convict eh. May kita mo, kasi parang napaisip siya na, trabaho ko yun ah. Bakit yung supervisor ko yung nagpupunas? Di ba? Siya mismo nahiya sa sarili niya eh. Nahiya sa sarili niya. Oh. Pero nag-gain mo doon yung respeto. Nag-gain mo yung respeto eh. Diba? Pero kung sinigawan ko, trabaho niyo yan eh. O, diba? Ako dapat masusunod dito. Supervisor niyo to. No? Diba? Susunod na lang yan. Kung hindi ka susunod, kita, lalagyan kita ng disciplinary action. Diba? Gusto mong tanggal sa trabaho? Gusto mong matanggal? Susundin ka na lang yan, hindi dahil nirespeto ka. Sinusunod ka na lang kasi ayaw nila matanggal sa trabaho, which is hindi maganda. Hindi maganda mga kapatid. Kaya pag-aralan mo paano tutugunin yung pangangailangan ng tao, ng bawat isa. Kaya napakalaga mga kapatid yung panalangin talaga. Pray natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. At nawa, sa biyaya ng Diyos, talaga mga kapatid, turuan tayo na mamuhay sa kanyang salita. Kasi sa pamamagitan ng pamumuhay ng salita ng Diyos, alam nyo po isa sa natutunan ko, kahit anong simple lang nang sasabihin mo na salita ng Diyos, grabe yung epekto sa tao. Totoo po yan mga kapatid. Totoo po yan. Kahit kung makikita mo parang katulad niya, ating punong lingkod, simple lang naman yung kanyang pangangaral. Pero grabe yung epekto, di ba? Naririnig mo naman yun sa ibang mga ngaral eh. Yung pinangangaral ni Brother Mike, di ba? Pero bakit sa kanya? Epektibo. Bakit sa kanya epektibo? Simple lang. Kasi sinasabuhay niya kasi yung salita ng Diyos eh. Kaya epektibo. Di ba? Yun lang mga kapatid. At ang Diyos ang patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.